Hello, everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where conversations happen. And after a few weeks of busy schedule, sa wakas, nagkaroon ulit tayo ng bagong interview kasi it's been a while na nag-record dito kami sa Rustic and due to busy schedules na di ko na elaborate isa-isa. Pero we are joined here by one of the famous singers, wow. One of the outstanding talents of ALM Events and Management, Mr. Mark. So, Mark, can you please introduce yourself to us, and thank you so much for accepting sa invitation na ito. Thank you, Sir PG po. It's a privilege po na ma-interview ng isang tulad niyo po. And hello po guys, hello po. Good day po sa inyong lahat. My name is Mark Joshua again. I am a talent of ALM Events and Talents, and I Camarines Norte Tourism Ambassador po. Okay. So, another one na itatanong natin is that kailan ka nagsimula sa ALM and ano yung talent talaga na nakilala ka ni Sir Alvin? Yes, actually po, nung may Tourism Ambassador kami, wala pang ALM. Last year po yung Cycle 1 ng Tourism Ambassador, then nag-audition ako noon. And sa pagkakaalam ko po kasi ng Sir PJ, akala namin for fashion show lang kasi ako, parang wala pa akong experience na sa fashion show. Then sabi ko, what if i-try ko yung fashion show na yun. Tapos yun, tapos bigla kaming tinawagan ni Direk na pasok na kami sa Tourism Ambassador. Tapos wala kaming idea kung anong meron sa Tourism Ambassador. Then yun, nagtuloy-tuloy na rin po. Tapos actually officially nakasali na rin kami sa competition. Tapos yun po. Tapos yung ALM naman po, last year din, siguro I think bare months po siguro yun nabuo ni Sir Alvin. Tapos actually, isa rin po ako sa mga katulong ni Sir Alvin sa pag-gather ng mga talents, mga local artists dito sa Camarines Norte. Tapos yun, napili niya rin ako bilang official ALM Events and Talents as a singer po. Then, yun po, yung mga ginagawa namin sa ALM, nagmo-modeling, nagsisinger. Tapos dun po nag-start lahat talaga. Tapos hanggang... So, more or less, nagamit ka ni Sir Alvin or nakitaan ka ni Sir Alvin ng potential din humanap ng mga iba't ibang Yes talents. po. So, ngayon, ano ang nakikita mong criteria para paano mo masasabi na ang isang tao ay talented talaga? Sa pagkakaalam ko po, for me, para matawag ka na isang talented na tao is, syempre may offer ka na makakapag showcase ng sarili mo or makakapag-highlight ng sarili mo. And syempre, yung magugustuhan ng mga audiences or yung mga tao po. May entertainment value. Kumbaga tapos para may X-factor. May X-factor talaga. Yes. Okay. Kasi isa rin sa... For sure, some of my audiences or listeners ay magtatanong din ito. Nasabi mo kanina tungkol sa Tourism Ambassador, diba? Usually, ang pakakaalam ng karamihan, yung Tourism Ambassador ay parang dumaan muna sa contest, diba? Yes. Dumaan sa search. So ngayon, ano ang implication ng isang Tourism Ambassador para mapaganda ang turismo ng isang lugar? Kasi minsan, pag sinabing turismo, dapat yung lugar, yung mga tao yung nandun. So, what is the role ng isang tourism ambassador para talaga gumanda yung turismo ng lugar? Or meron ba talagang impact sila sa ganun? Actually po sir, during the competition po, super dami namin pinagdaanan. Like, parang artista search na din siya dito sa sa province natin. And of course, at the same time, yung turismo ng Camarines Norte yung pinaka-purpose kung bakit nagkakaroon ng Camarines Norte Tourism Ambassador. And yun, super dami namin inaral about sa history, sa tourist spots here sa Camarines Norte. And for me po, para mapaganda natin yung turismo ng province natin, syempre kailangan nito ng face po, ng mag-i-introduce not just here in province but also outside the province po. Tapos yung parang isa kami mga tourism ambassador na maging instrumento para makilala pa ng lubusan yung yung turismo dito sa Camarines Norte. So kayo yung nagsisilbing parang spokesperson ng isang lugar Yes. para may pakilala lalo sa mga Yes tao. Oh, that's good. Tsaka yung pressure sir, grabe yung pressure sa amin kasi after ng competition, halos lahat ng mga family, relatives or mga kakilala namin sa amin na sila tumatanong regarding sa kung meron kami may offer na magandang place dito sa Camarines Norte. So, bilang tourism ambassador, it's our duty po na may mailatag or may offer kami sa kanila na tiyak na ikatutuwa nila. Okay, that's good. So, alam mo, isa akong outsider outsider talaga ako dito. So, kung tatanungin kita, ano ang magandang pwede kong puntahan na hindi masyadong malayo at hindi rin masyadong magastos? Paano ba to? Kasi super dami talaga sir may offer ng Camarines Norte. Super
wala po akong masabi na speechless ako kasi super dami talaga, especially mga beaches, ganyan. Pero sir, yung based on my experience lang po, pinaka-relaxing and magandang napuntahan ko talaga is Gumaus talaga, sa Paracale. Yun, accessible siya, madali lang siyang puntahan, hindi ka natatawid ng dagat. So, yun sir, para for me po, yun talaga yung pinaka-relaxing. Tas Gumaos. Yes, Kasi Gumaos. ang unang nire-recommend sa akin before is that kailangan ko daw pumunta ng Calagwas. Yes, Calagwas. Ang Calagwas, kailangan mo pang tumawid ng dagat. tatad ka pa ng Tapos dagat. medyo ano din siya, costly din siya sir, kaya May travel packages din Opo. yun eh. At least, sige. So, sa Gumaos. Okay. Yes, Aside sa mga beaches, ano pa ba ang nakikita ninyong maganda pa sa Daet na pwedeng, or hindi lang pala Daet, maganda sa Cam Norte in general na para mas lalo makilala ng mga tao? Kasi, I believe, correct me if I'm wrong, hindi masyadong nakikilala ang Cam Norte yes po. sa Pilipinas. Kasi it's either ang alam lang ng mga taga-ibang lugar is that pag Bicol, it's either Naga, Legazpi, Albay, Kamsur, Masbate, Sorsogon. Cam Norte halos hindi napapansin. Pero on your end, so ano pa ang pwedeng ibida ng Cam Norte sa Pilipinas? For me po kasi bukod sa mga magaganda nating mga falls, rivers, beaches po, I think mas marami pang may offer ng Camarines Norte, especially sa mga naninirahan dito, which is yung sariling tao natin, sariling people po. Kasi napakaraming talented dito sir, super. Napakaraming magagaling in terms sa pageantry, sa singing, sa dancing, super daming may offer talaga sir ng mga tao dito sa Camarines Norte. Kaya medyo nangihinayang lang ako sir kasi hindi sila masyado nabibigyan ng highlight or exposure outside the province. Pero sir, grabe, nasaksihan ko na rin po kasi yung mga local artists natin dito. Kaya minsan napapasabi na lang kung sayang, pero super daming may offer na hindi lang basta-basta sir na talent. Yun po. I think some of the best examples na pwedeng, for sure kilala to ng mga karamihan. I Yes. think si Jeff Gresha Yes, Jeff Gresham po. is produkto dito. Conyo Bicolano is produkto Yes din po. dito. Tapos si Direk Vince na kilala Yes yung po. gawa niya sa national and international level ay produkto din dito. Yes, sir. So pagdating sa talents ay very rich ang Cam Norte Super, na super. sadly hindi masyado na-appreciate ng mga tao. But at least ngayon mas nakikilala ngayon. Actually mas nakikilala na ngayon Oo, ang Cam Norte na given yung mga promotions events ninyo nung recent festivals, surfing festivals. Yes. Okay. So ngayon, enough of that kasi parang it was just a brief overview sa Yes, po. specialization mo. So let's talk about yun naman. Ngayon, nasabi mo off-air kanina, nasabi mo na graduated ka na. Yes, po, Tama? sir. Ano yung major mo ulit? English po. Bachelor of Secondary Education. Secondary in major in English. Education. Okay. Yeah. Kasi I think nung Yes isang po. araw lang Yung isang araw po lumabas na yung, lumabas yung mga result. board passer po. Okay. Yun po. Congratulations pala sa mga nag-take. kabatch ko po. Nag-take ka ba nung Actually, so hindi po ako nag-take ngayon. Kaya, super busy po kasi sa mga ganaps ko lately. And I want to, take board exam pag focus na ako talaga sa yung mismong exam na lang pa talaga yung pinagkakaabalahan. Kasi ngayon, super dami po. Dami pang commitments ngayon. Yes. That's okay. Kasi one of the things na, kaya ko siya tinanong sa'yo, kasi ngayon is malapit na ang graduation. Yes. Actually, graduation season na nga ngayon, Yes, di ba? po. So, one of the things na mararamdaman ng mga tao or fresh grads is that yung feeling of emptiness after they graduate. So, ikaw, nung pag-graduate mo last year, I think, last year. Year po, sir. Paano mo hinandle yung ganong sense na, saan di ko na alam kung saan ako pupunta, ano na yung gagawin ko? Paano mo siya hinandle and what can you advise sa mga magiging fresh graduates natin ngayon? Actually, sir, nung graduating season ko last year, napaka-nerve-wracking po sa akin kasi yun na po sabay-sabay yung competition ng Tourism Ambassador. Then, nagkaroon din po ako ng pageantry sa Kamambugan po, which is Mr. Kamambugan po. And sabay-sabay talaga siya, sir. Tapos, nag-struggle din ako nun financially. And buti na lang, sir, na-manage ko siya kasi may mga people po ako behind my back na tumutulong sa akin, my family and my friends po. And yun po, parang kahit pa paano na-survive ko siya kahit napakahirap po ng process na yun. Yun, sir, parang Hindi ka ba, hindi ka ba na-pressure doon na-pressure sa mga nakapalibot sa'yo na pag-graduate nila, ito na yung ginagawa nila? Yung family mo ba, nakaramdam ka ba ng pressure sa kanila? If yes, paano mo na-handle yung mga ganong? bilang panganay po, super grabe na salong-salo ko lahat ng pressure, especially sa family ko kasi alam ko naman po na in the end of the day, ako pa rin yung naasahan nila and parang isip ko po na nag-expect, especially sa mom and dad ko na dapat after graduate ko mag-work na ako, ganyan-ganyan. Pero good thing naman po dahil hindi po nila ako pinipressure. Besides, gusto pa nila ako mag-relax muna after
kung mag-graduate kasi alam nila yung mga pinagdaanan ko 4 year kong sa college, tapos sabi nila, anak, ikaw na bahala sa'yo kung gusto mo ganyan. Huwag mo i-pressure sarili mo kasi the more na pinipressure ang isang tao, the more po na mag-explode daw or the more na hindi magagawa yung mga goals nila sa buhay. Tapos yun, and for me naman po, natuwa naman po ako dun kasi alam mo yun, parang akala ko po ipipressure talaga ako nila, but at the same time, support sila sa mga gusto kong gawin o gusto kong ano. So yun po. That is good. So, kasi ang karamihan kasi ngayon, alam mo yun, after mo graduate, talagang grabe yung pressure nila sa sarili nila. Ikaw, do you find it difficult na mag-reach out at humingi ng tulong? Kasi I think most people doon nawawala eh. Kapag hindi mo alam yung gusto mong gawin, afraid ka mag-reach out kasi takot, Yes po. a friend told me na di siya nagre-reach out before kasi takot siyang ma-judge or takot siyang ma-judge na walang direction sa buhay. I think yun yung pinakatakot ng Yes, lahat. So ikaw, do you find it hard to reach out, or if madali naman sa'yo mag-reach out, how do you encourage people na mag-reach out more sa mga tao? Actually sir, during my high school time siguro or senior highs, I have this pride na hanggat kaya kong gawin, hindi ako hihingi ng tulong sa iba kasi ayaw ko nga po nun may masasabi sila sa akin. Pero natutunan ko siya po during college na you need someone po to help you. And I think, and I know na mas magagawa mong mabuti yung goals or yung achievement na gusto mong matamo, especially pag may tutulong sa yung tao po. And hindi naman po sa akin masamang humingi ng tulong kasi actually may mga tao pong nag-o-offer na mismo ng tulong sa akin eh. Tapos yung mga araw po na yun, kahit hindi ko pa naman po sila need, actually ina-accept ko na lang po yung tulong nila para kasi makikita mo dun sa pagtulong nila na appreciated ka nila, na willing to help sila and support sila sa lahat ng goals mo. Okay. So ngayon, how does it feel naman na ikaw na yung nagbibigay ng tulong? Yes, Kasi I think you've experienced na ikaw yung humihingi ng tulong. So ano naman ang pakiramdam na ikaw yung hiningan, at can you share an instance na nangyari yun? Grabe sir, super gaan po sa loob, especially nung after graduate ko, siguro mga 2 or 3 months after, nag-apply po ako ng work. Tapos syempre, first job ko po yun. And super sarap sa feeling na makapagbigay ng unang sweldo mo sa magulang mo. Kasi alam mo yun, makikita mo sa mukha nila na proud sila dahil kahit papaano, kahit maliit lang, appreciated nila yung ginagawa mo. And alam ko naman po na alam nila mama na ginagawa ko ito for them, to help them. Yun po, nakakagaan sa loob talaga, promise. Anong tawag nito? Parang iba yung ramdam, iba yung relief kapag ikaw yung Yes nagre-reach po, out, yes no? Regardless kung sa parents or sa friends. Okay. So ngayon, when it comes, I think one of the things na kailangan din na kasi I think technically fresh grad Yes, ka yes. kasi a year after pa naman. One of the things din na magiging konyo tayo. Isa sa pinaka mindset ng karamihan is that, alam mo yung familiar ka sa kultura na introvert extrovert Yes po, culture, yes. no, na I am introvert, I am extrovert. So ikaw, how do you see yourself sa ganung social interaction, and do you think na nakakaapekto yun sa tinatahak mong career ngayon? Yes po. Actually sir, I must call myself as ambivert, yung parang gusto maging extrovert, gusto maging introvert. Kasi minsan po gusto ko rin po mag-isa, especially pag may ginagawa medyo seryoso or medyo importante na gawain, gusto ko rin po mag-isa. And also, I'm a socialized person po. Gusto kong party, magsaya tayo, mag-gather tayo ng bonding together. Tapos, yun po, nakakatulong siya sa akin kung paano mag-adjust depende sa situation po. Like, pag may mga napapalibutan ako ng mga friends na naghahanap sila ng companion, na kung paano sila mag-reach out sa akin na, uy, samahan mo naman ako, ganyan. Mas madali ako makapag-adjust po. And pag may importante naman po akong work na gagawin, also na-i-control ko rin yung sarili ko na, wag muna tayong mag-party. Wag muna tayong lumabas kasi importante ito. So yun, ko po siya, na ma-manage ko po siya ng maayos, sir. Binabalance mo Yes, siya. binabalance ko po siya ng maayos. So, this what is a follow-up sa iyo kasi parang meron kasi extreme cases na extreme extrovert, tas Opo, extreme sir. introverts. So ngayon, kasi karamihan ngayon niro-romanticize yung ano tawag na to? May mga cases na niro-romanticize yung masyado kang mahiyain, Yes. daw confident sa ganito. Meron namang actually hindi nga niro-romanticize ang extroversion eh. Introversion ang grabe ang highlight ng mga tao. Sa tingin mo ba yung ganung tingin sa sarili na mahiyain ako, ganito, ganyan, ayoko sa tao. Do you think
sa sobrang pag-romanticize natin, nakaka-apekto na yun sa pag-grab natin ng mga opportunities. Actually, it has a big impact po for me kasi may mga times na rin po na nahihiya ako, pero the more na nahihiya ako, the more na wala akong na-achieve na something, the more na walang nangyayari sa akin. So, advice ko po sa mga tagapakinig or manonood natin na hanggat kaya, if ever kaya mo naman pong i-grab yung opportunity, grab lang tayo ng grab. Wala naman pong wag tayong ma-afraid sa mga judgment kasi yung mga criticism na yan, ibig sabihin may ginagawa tayo. Yes. And what do you call this one? Nag-i-improve tayo dun sa ginagawa natin. True, kasi I think isa din sa naramdaman, lahat naman natin naramdaman yung feeling lost baga. Yes po. Di ba? Yeah. Normal na yun sa lahat. Tapos ngayon makikita mo yung mga sentiments ng mga tao na it's okay maging lost so long as hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo. As long as you're learning po. You're learning. Through, Minsan, ang nagiging problem din ng karamihan is that, alam mo yun, sinasabi, it's okay to feel lost, pero hindi sila nag-venture out din. Yes po. Na, okay, lost ako, hindi ko alam yung gusto kong gawin. So, therefore, I'll just stay sa bahay, wala akong pupuntahan. Wala din mangyayari sa'yo. Walang mangyayari. Walang improvement. Yes. It's okay to feel lost so long as you are taking adventure Yes din. po. Sumasalang ka sa mga gusto mong gawin. Kasi yun yung hindi nakikita ng karamihan. So, speaking of hindi nakikita ng karamihan, seeing your growth now, kasi for sure, alam mo sa sarili mo na may mga growth ka. Yes. May nakikita ka ba sa mga younger generations ngayon or maybe sa mga sumusunod sa yapak mo as part ng ALM na dating naging pagkakamali mo rin Yes. na parang gusto mong igabay sa kanila at ano yun? Nung high school po ako, sir, grabe din po yung party ko before. Yung grabe yung inom ko. Halos weekly kasi yung inom ko nun. So, yung parang na-observe ko po, not just sa mga co-talents ko sa ALM, but also sa kapatid ko din minsan, sa mga nakakasalamuha ko na ganun nga yun nangyayari sa mga younger generation ngayon na parang mas gusto nila na magkaroon ng time sa party. Kasi, actually, pinapakinggan ko rin yung side nila, ang mga explanation nila regarding po dyan is kailangan doon nila maka-escape sa mga problems, kailangan doon nila ng pampagaan ng loob or pampaano. And for me po, ang ko lang dapat i-control, okay lang naman po mag-party, basta you know your limitation and know your priorities po in life. Especially kapag nag-aaral ka pa, kasi sir, grabe, super nakaka-apekto talaga yung pag-inom, pag-party din. Yun po, basta if you can manage it naman, it's okay naman po. Basta for me po, pinaka-priority talaga dapat is pag-aaral talaga. Yes. So, at your point, if it's okay lang na ikwento mo, ano yung naging turning point mo para bawasan mo yung pag-ganong gimmick with your friends at mas na-balance mo siya? Kasi po nung high school, kahit hindi naman po sa kahit nagigimik-gimik ako nun, may mga awards din po ako natatanggap, pero parang hindi po ako satisfied kasi what if kung nag-focus pa ako masyado, what if mas taas pa yung nakuha ko. Yung naging turning point po siguro kasi one time nag-runs po nun si mama sa akin, parang super naging struggle na kami nun sa problem namin, and nagsasabi siya na wag daw namin papabayaan yung pag-aaral namin kasi wag daw kami matulad sa kanila na yun nga hanggang si mama po kasi hanggang college lang po yung tinapos, pero parang third year college lang po siguro, tapos yung parang pinarealize sa akin ni mama na kailangan talaga magtapos kami para hindi kami kutsa-kutsain ng kung sino-sino lang. And that time po parang nagkaroon ako ng realization na kailangan ko na talagang magtino or kailangan ko na magkaroon ng control or tamang management sa ano ko. Tapos yun po, after nun, actually, po yun, graduation po ng senior high school ko. Tapos nung pag-college ko po, sinupa ko po sarili ko na kailangan ko talagang i-control ang sarili ko regarding sa mga parties and everything. Kasi dati lagi din po akong laman ng ganyan. Pero nung time na yun, bigla po akong parang biglang may sumampal sa akin na wag mo papabayaan kasi hindi mo lang sarili mo ang kargo mo dito, kundi yung family or friends mo or yung mga taong sumusuporta sa iyo. So laking tulong nung naging pep talk ni mother mo noon eh. Okay, that's good. Kasi ano pa ba noon? Looking at your journey, 'di ba? From high school, college, then sumali ka sa Tourism Ambassador. Yes, then now iba't ibang events na, iba't ibang tao na yung mga nakakasalamuha mo, nakikilala ka na in a sense.
how do you track na kung ang nararamdaman mo ba ay tumataas yung confidence mo, and how do you check whether kung lumalaki ba yung ulo mo or hindi? Actually, sir, yung confidence ko po since elementary pa, meron na po talaga ako. Like, gustong gusto ko pong i-grab lagi yung pag may i-offer sa akin na projects or opportunity, lagi po akong pumupunta diyan or lagi po akong nandiyan. And for me naman po, sa akin, sir, hindi naman po sa lumalaki ang ulo, pero parang nagkakaroon po ako ng assessment sa self ko na know my worth po, na hindi lang dapat basta bigay ka ng bigay or parang oo ka lang ng oo sa mga ano, parang yun parang So sa pag ganun, kasi I think maganda yung ganung critical assessment po. sa sarili, no? Kasi minsan may mga ibang kasi minsan, sir, parang feeling ko naaabuso na ako Yes. na Oo. ay sige kunin natin si ganito at wala, yun po, parang medyo nahihirapan na din po ako sa ganung setup po. Kasi hindi ka na rin nagiging comfortable din Yes sa po, ginagawa yes mo. po. That's good. Kasi may mga iba na given the fame, popularity, and resources, parang lumalaki yung ulo. Yeah, So ngayon, bilang nasa larangan ka ng ganitong dynamic na mundo, how would you know whether kung ang isang tao ay nakukonsume na or parang nagiging mayabang na pagdating sa achievement na nararating nila sa ganyang larangan? For me, sir, parang base sa mga sa mga friends ko na na-observe ko, parang hindi na sila masyadong sadly hindi na sila masyadong nakikipag-interact sa amin or sa akin specifically. Parang alam mo yung parang nagkakaroon sila ng parang nagke-create po sila ng boundaries between us, na yun po, parang nakikitaan ko po yung ganong setup niya na hindi naman siya dati ganun, pero nung nagkaroon lang siya ng ganitong, nag-gain lang siya ng popularity na ganyan, nagkaroon na po siya ng ganun. So yun. Biglang parang- dumidistansya. I don't know Okay. why, sir, kung bakit wala naman po akong ginagawang or kahit sino pa naman, pero may mga ganun talaga na. Nakakapanibago kasi talaga Yes siya. po. Kasi mahirap, yun ang pinakamahirap eh. Naalala ko din yung time na lumaki yung, matagal na to, high school. Nakwento ko na to sa previous episodes ko, pero yung lumaki yung ulo ko before. Tapos, sinampal ka ng realidad and nagbago ka, then eventually naging okay na. So, it's a very hard process Yes. talaga. So, ngayon, ito nga, kasi kung titignan naman natin, even Sir Alvin or in this industry talaga, it's not really a permanent industry. Yes po, yes. Kasi 'di ba, yung pagiging ambassador, yung singers, usually it's a bit temporary talaga. So on your end, ano ang nakikita mong long term para sa iyo at para din sa pamilya mo? Sabi ko nga po sa family ko na I'm just waiting my turn po na siguro magkaroon ako ng courage na mag-work outside here the province. Kasi as of now, sir, hindi ko pa kayang iwan yung family ko. Parang feeling ko po, siguro kahit sabihin natin mga 1 week pa lang ako sabihin natin sa Manila, siguro homesick na ako agad, hanapin ko na sila agad. Pero I'm, parang unti-unti ko po sinasanay yung sarili ko, or unti-unti kong ina-adjust yung sarili ko na mawalay sa kanila in order for me na makapaghanap ng mas stable and consistent na job po. So yun, sa ngayon po, sir, po talaga, parang hindi pa ako ready sa mga yun po. Yung tipong alam mong independent ka na, Yes po. pero yung attachment mo sa hometown mo ay Grabe pa rin. rin. Okay. Tsaka yung friends ko din, sir, parang hindi ko pa rin kaya. Pero as much as possible, sir, if I've given a chance na magkaroon ng work sa I will grab it din naman. Meron ka bang dream project na gustong-gusto mong mapasukan? Yes po. Actually, parang related din po siya sa mga pinagkakabalan ko ngayon. Parang gusto ko, before kasi parang nagdi-dream din ako na mag-work sa multimedia company like ABS or GME, kahit anong work po doon, kahit sabawa sa behind the camera or sa harap ng camera. Tapos yun po yung parang ginugusto kong job kung dito po ako sa Philippines mag-work. Then kung sa abroad naman po, syempre gusto ko rin magkaroon ng magandang work doon. And ang pinaka-ultimate goal ko po is magkaroon talaga ng business here po sa good. natin. Yung tipong babalik ka ulit sa pinanggalingan. Ipon muna, tapos pag nakapag-ipon, Dito na babalik. Yes, Tama yun. Kasi, isa pa rin kasi yun nga, sinabi natin kanina na singer ka. Yes. Nagkanta ka sa iba't ibang pageants, both local and big events. I think recent ko nakita ikaw ay yung sa
Ano nito? Yung nangyaring Sa Binibining Camarines. Binibining Camarines Norte. Binibining Bantayog yung sasabihin ko. Anong Bantayog Festival Yes, na Bantayog Binibining Cam Norte. Okay. During those time na ikaw nagsiserenade sa ganong kalaking pageant at ikaw nagsiserenade, let's say, sa mga pageant sa small barangays Yes. lang, ano, mas nararamdaman mo ba ang pressure or talagang is it just natural na lang sa'yo na kumanta sa gan? Basta pag kailangan mo kumanta, kakanta ka, or parang during those big events, do you feel na mas mabigat yung nararamdaman mo compared sa barangay level na kumakanta ka? Yes po. Before po kasi magkaroon ako ng mga exposures sa pag-serenade sa mga pageants, nung college din po, ikwento ko na po, ano po ako, contender po ako ng National Pre-Saa Vocal Competition. Sa Davao City po yung ginanap. Nagkaroon kami ng yun, singing contest po doon, and I am grand finalist po. Actually, may kaduet po ako, si Miss Kathleen Labrador, hello. Ayan, yun po yung kasama ko sa national. Tapos, actually, malaking crowd din po yung hinarap ko doon. And after po noon, nung nag-ELM na ako, saka din dumating yung mga kabi-kabilang offers, minsan sumasabay-sabay na, especially pag fiesta, yung pag-serenade sa mga pageants na kumanta ka dito sa ganito, kumanta ka dito sa ganyan. And noon po, parang sa mga barangays pa lang po ako nagkakaroon ng exposure sa pageant, sa pag-serenade, and sa schools po. Tapos po yung kada perform ko po, parang normal na lang din sa akin na kumakanta, okay, mag-serenade ako, okay, may mga candidates, okay, parang pakiligin natin mga audience, pakiligin natin yung candidates. Pero yung sa Binibining Camarines Norte po, kasi ano siya, parang big event po dito sa Camarines Norte, especially nung Bantayog. Nung una po, na-pressure po ako kasi tinawagan po ako nila Sir Bong, tapos nila Tita Arles, yung organizer po ng Binibining Camarines Norte, and natutuwa naman po ako kasi na-notice nila ako bilang local artist and na ako yung napili nila na mag-serenade sa big event ng Bantayog. Tapos yun po, nung tinawagan pa lang nila ako, super pressure po sa akin kung anong kakantahin ko. Kasi pinaka nagmamatter din yan is yung song choice mo. Kailangan dapat, also, hindi lang dapat pampakilig, dapat makakasabay din, ma-hype din po yung audience and also the candidates po. Tapos yun po, natutuwa po ako. Pero during na performance ko na, wala na po yung kaba ko. Parang okay, nag-ano na lang. Parang ine-enjoy ko na lang din po. Kasi nagmamatter din po yung audience. Kasi naririnig ko po yung hiyawan nila, yung pagsabay nila sa pagkanta ko, and dun po mas comfortable po ako sa ganong process pag madali po ako maki-engage sa audience. Tapos yun, mas nagiging relax ang pag-perform ko. Parang Yun mas, ano mo yun, nadadala ka na nung energy ng audience. Kasi kaysa naman sa, ang ganda nung kanta, walang patay yung audience. Tapos parang, parang makikita mo sa reaction nila, ano ba tong kantan to? Di ko naman gusto. Pero yun po yun, siguro dun po ako kakabahan mismo during the performance ko na, hala, ano bang, ano po mapasok sa isip. Parang may panic kang konti. Pero syempre, as an performer, hindi mo ipapahala. Yes, hindi mo ipapahala. Okay. Kailangan maging pa rin tayo composed sa natin, performance natin. As singer, I think sa mga hindi nakakaalam ng genre mo, ano ang favorite genre na lagi mong kinakanta lagi sa mga events or even sa pag ikaw lang mag-isa? Yes po. Actually, kilala po ako ng mga friends ko or ng mga nanonood sa akin na sa ballad singer po. Kasi doon po ako nag-start. Since high school po, sumasali na rin po ako ng mga amateur singing contest. Tapos, dati mataas pa nga po yung boss ko. Kinakanta ko pa rin mga Whitney Houston, mga Celine Dion. Pero ngayon po, medyo bumaba na po yung ano ko. Tapos yun, kilala po talaga ako as a ballad singer. Then, nung medyo nauso-uso na po yung mga modern na kanta na mga R&B, saka ko na lang na-discover yung sarili ko na kaya ko rin naman po pala mag-R&B, magkanta ng mga soul, ganyan po. Pero kilala po ako sa ballad singer. Okay. So, kasi I think ang ballad na genre ay hindi masyadong hindi talaga masyadong kilala siya, di ba? So, to give us an understanding, ano nga ba ang nasa ballad na genre and anong pinagkaiba niya sa, let's say, sa country music kasi sa mga raps, anong pinagkaiba ng ballad music at bakit mas magandang tangkilikin din ng mga younger generations din? Po. Kasi alam dito po sa Philippines, ang ballad kasi parang kilala siya bilang may mga high notes, may mga ano. Pero it's more on the message of the song. Mostly sa mga ballad, ito yung dito po nagkakaroon ng mga heartbroken songs, na mga in love songs. Tapos sa ballad po, hindi po siya kung lalaroin mo siya, hindi siya masyadong malaro like sa R&B po, yung mga riffs and runs, dun po masyadong inaano sa R&B. And sa ballad po, parang ang pinaka-highlight mo dun is yung the message of the song and yung quality ng boses mo.
Kasi sa R&B po kasi minsan may mga magkakaroon ka pa po dyan ng mga, yun sinabi ko po kanina lately na riffs and runs o mga style ng mga dynamics, yung mga ganun na tinatawag po nila. Yun po. Mostly sa ballad talaga yung Emotions. at talent talaga nung singer ang ma-highlight doon. Actually, kada genre may mga iba't ibang emotions naman po True. ang atake. Pero for me po, sa ballad kasi para mas malalim lang yung need mong panghugutan talaga na emotion before kang kumanta ng mga ballad genres po. Yes. So may personal question ako sa'yo. So if it's okay then, Yes. nakikita mo rin ba yung sarili mo mag-produce ng music Nako. na katulad, let's say, nila, yun nga, ni Sir Jeff, Yes. nila Sir Chano, na as in, dedicated na may Spotify ka din, and naisip mo bang mag-launch ng ganun? Yes po, I would love to, Sir PG, kung mabibigyan ako ng opportunity. Dumating nga po ako sa point, nagbumili na rin ako ng recordings sa Shopee, mumurahin lang naman. Tapos yun, nag-start na din ako mag-cover po nun sa Facebook. Tapos na-imagine ko po yung sarili ko na, what if may mag-help lang po sa akin na mag-produce na and papagtuunan ko po talaga siya ng pansin and paglalanan ko po talaga siya ng so much effort and time po para magkaroon po ako ng project na gano'n. Sa ngayon kasi sir, medyo busy pa ako sa mga rackets and gigs kaya di ko siya naaan. Pero if I've given the opportunity po sir, grabe. Super magiging masaya po kasi dream ko din po yung ganung projects po. May sarili kang Yes. may sarili kang label talaga. Kasi ballad is very actually pardon my ignorance can Yes you po. give local artists na ballad ang specialty nila? For me po, may idol po na nire-relate din sa akin ng mga kaibigan ko na kaboses ko pero di ko naman po marinig, si Eric Santos po. Yan po yung pinaka-idol ko pagdating sa ballad. Martin Rivera, yan po. So at least may idea na pero Eric Santos and Martin Rivera ay talagang Super naman po. talagang bihasa na sa Taas industriya, taas na. yes. And at least there's still merong younger generations pa rin na tulad mo na Yes. gusto pa rin ipagpatuloy yung ballad. Yes. Kasi yun nga, like we said kanina, ballad is becoming a lost, hindi naman Yes. lost siguro, nagiging Di lang masyado nabibigyan. Oo, ng nagiging pansin. underrated na Opo. siyang art form na genre. Pero I think, correct me if I'm wrong kasi Yes po. ang ballad is more on a bit more on storytelling, Yes. tama. So, parang as long as you can present a good story with good lyrics and good music, that is considered a good ballad. Yes. A ballad. Okay. Sige, so at least may idea. Ayan may idea na kayo Okay, kasi karamihan kasi ng mga nakikinig sa show na ito is mostly younger generations. So at least mas may idea sila lalo. Yes. Okay. So ngayon, before second to the last question, paano mo nababalance ang pagka-busy mo sa work, sa ALM, sa gusto mong tahakin, at the same time sa love life, if meron, sa mga friends? How do you balance it na hindi ka na-overwhelm? Actually sir, yung mga nakaraan, grabe super parang sasabog na po yung buong katawan ko sa sabay-sabay na schedule. Tapos po actually nagkaroon po ako ng calendar, ng notes po para doon ko ma-manage na ay ganito may ganap akong ganyan. Ano naman po sir, for me po depende na lang po sa ipa-priority mo na activity or gawain para magkaroon ka ng manageable time sa mga works mo. Like, for example po sa gigs ko, minsan tumatanggap po ako ng biglaan, especially pag wala naman po talagang gawa. Pero pag alam ko po may gagawin ako sa gantong time or gantong day, tapos may kokontak po sa akin, hindi ko na po siya ginagrab. And good thing po, pinapasa ko na po siya sa ibang like co-singers ko para also mabigyan din sila ng highlight or mabigyan din sila ng support po. And sa work naman po, yun ang work ko naman po ngayon is freelancing din po, model tapos sa mga gigs po. Kasi yung previous work ko po sa SM dati, nag-resign muna po ako dun kasi parang for me lang po, parang hindi po ako comfortable dun sa work ko, yun. Kaya mas pinili ko po yung pagkaabalahan yung ganto. And sa love life naman po, yes po, may love life po. Tapos low-key lang po kami, hindi naman po kami masyado. Tapos yun, si partner ko naman po is todo support naman po sa akin no matter what. And siya din po yun minsan nagbibigay ng advice sa akin na babe, may work ka sa ganito, wag ka na ganyan, wag ka nang maglabas-labas ng ganito, kailangan magpahinga ka if you're given a chance na makakapagpahinga ka, and also know your limits din sa mga gagawin mong ganyan. Tapos siya po yung parang parang tawag dito, parang secretary ko, taga-remind ng gagawin ko na dapat kong gawin. Kasi minsan po, na-overwhelm din ako minsan kasi like, for example, pag may pupuntahan ako na party po, tapos minsan, kahit may work ako ng umaga,
sinasabi ko po, ay, okay lang 3 hours ang tulog ko, basta makasama ko kayo. Pero para po sa kanya, hindi po talaga pwede yun. Kailangan maging manageable po yung time. And yun po, parang hinihelp niya rin po ako. Parang siya na yung nagiging manager mo Yes din. po, kasi minsan Oo. na rin po ako, na-overwhelm din po talaga, tapos nalalagay din po ako minsan sa alanganin na hindi pa po ako tapos sa event ko na to, may event pa pala ako na ganyan. Tapos although may mga ganong instances po na to troubleshoot naman po namin. Okay. Never pa naman po nangyari sa akin or sa case ko na nagkaroon ng reklamo for me or sa works ko sa ano. Yun po. That's good. Before pala mag-proceed tayo sa last question, I forgot this as a follow-up kanina doon sa Yes, sinabi sure mo. po. Sa mga aspiring singers na gustong magkaroon din ng mga gigs, Yes. para hindi rin naman maabuso ng mga gustong mag-hire sa kanila, how do you price your talents kapag ikaw ay nagkakanta? Ano yung mga kino-consider mo? Hindi mo kailangan sabihin yung presyo Yes, mo. yes, Ha? yes. Paano mo ginigauge ang rate mo sa mga nag-hire sa'yo as a singer? Actually, we are undergoing meetings po before akong mag-agree dun sa offer, especially minsan sa wedding po, nagkakaroon muna po kami ng meetings if ano pong kailangan kong gawin, ganyan. And nagmamatter din po sa akin siguro yung bilang ng kanta, kung ilan po yung kakantahin. Kasi may mga co-singers din po ako dito, mga local artists din sa Camarines Norte na nag-uusap-usap din kami kung anong rates nga ang binibigay sa ganyan, sa ganto. And nakilala ko po si Kuya Alvin. Si Kuya Alvin po yung nagbigay sa akin ng opportunity na tumaas ako ng rate. Kasi dati, minsan kumakanta po ako sa medyo malaking event na walang TF or pakain lang. Yes po, dumaan. Actually, lahat po kami dumaan sa ganun. Tapos, ako naman po, bilang kaibigan ko rin po yung sa akin. Siyempre, oo lang po ako ng oo. Then, nung nakilala ko po si Kuya Alvin, he taught me that hindi pwedeng laging ganun. Kailangan, kasi hindi basta-basta yung talent mo. Kailangan mo magkaroon ng standard na exposure, na rates, para hindi ka na basta-basta aanoy ng tao na parang wala silang masasabi ganun sa'yo. And for me naman po, nagustuhan ko po yung offer ni Kuya Alvin kasi sa mga projects din po niya, sinasama niya rin po ako, and pinaranas niya po sa akin na yung worth ko nga na ganito pala talaga yung worth ko, nakakatawa. Kasi dati po nga po ako, G lang ako ng G sa mga parang... Kasi yun din ang challenging sa pag-set ng price, kasi baka isipin ng client na ay, masyadong mahal ito. O parang pinagdududahan mo rin yung worth mo nun eh. Tsaka kaya depende rin po sa pag-uusap naman. Hindi naman po, ako naman po, hindi naman po ako into TF kahit minsan kailangan ko ng pera. Although may mga instances po na kailangan ko talaga, tapos minsan nagsaset ako ng pero I'm not into TF po talaga. I'm into my exposure po, or makilala ko bilang ako po na as a singer na may offer sa kanila na magandang market, magandang product, yun po. Kasi malaking tulong din yung diverse yung portfolio Yes, mo din po. talaga. Okay. So for the last question, Mark, handa ka na ba? Sige po. Okay. Can you give us a sample of one of your favorite songs? Diba? Ang hirap nung tanong eh. Yes po. Ano ba? Sige. Actually, ang dami, sir. Hindi yung buong kanta ha, kahit Yes po. just chorus lang sa amin. Sasabihin ko muna po yung title. Sige, Actually, sige. super, nung una ko po itong marinig, pero mas matanda pa po sa akin tong song na to. Ang pinaka-favorite song ko po so far is I'd Rather po by, sino nagkanta? Nakalimutan ko, sorry po. Tapos yun po, parang, pwede ko, kasi yung kantong I'd Rather po is, pwede ko siyang mai-apply through my family, to my friends, and also to my loved ones po. So, yun po, I'd Rather. So, before you start, thank you so much again for Thank you, Sir PJ. Thank you sa so much opportunity na ganitong conversation. Thank you so much. And to everyone else, thank you so much for listening to this episode. So, without further ado, Mr. Mark with his song, I'd Rather. I'd Rather. Sige. Wait lang, may sipon pa po. Sige, okay lang. You have the Yes, floor. I'd rather have bad times with you than good times with someone else. I'd rather be beside you in the storm than safe and warm by myself. I'd rather have hard times together than to have it easy apart. I'd rather have the one who lost my heart.
you know. Okay, with that, thank you so much for this, and we will see you all on the next one. Bye-bye. Thank you po, thank you.